Hindi ko matatanggap yung ginawa ng China. Kung i-blame nyo sa Pangulo to, hindi ko rin matatanggap. Kasi kung may dapat akong sisihin sa panahon na to, yung nangako dapat ng jet ski, magje-jet ski doon. 16 million Pilipino ang bumoto doon. At nadala sa pangako na sinasabi na magje-jet ski ako. Iwawagayway ko ang bandera ng Pilipinas. Believe naman ako doon. So far. At gusto ko rin naman yung ginawa niya laban sa kontra-droga. Pero, mga kapatid, what happened to the effect? Ang epekto ng pagiging pro-China nitong tao na to. Nalulungkot ako. Mga kapatid. Kasi, tignan nyo ginawa sa kababayan natin. If you love the Filipino people, if you love our country, kung mahal mo ang bansa natin, mga kapatid, tignan mo yung ginawa. Diba? Can you imagine? Mga kababayan ko, eto, pa-play ko. Ng Chinese Coast Guard ang resupply boats ng Pilipinas sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Muntik. Nga pala mga kababayan, ito second ni third incident. If I'm not mistaken, this will be a third incident lang nangyayari ngayon. Doon sa West Philippine Sea. Pang-abuti ng water cannon ng mga mangingisdang hinahatiran ng ayuda. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Ito mga kababayan ko, nakaka-insulto, so nakakatindi ng galit. Dave, gaano ba tumagal itong tensyon sa pagitan ng barko ng China at Pilipinas? Mapapainggan ninyo mga kapatid yung report ng TV5. The credit to TV5 Yes, Nikki, higit 3 oras na paulit-ulit na binomba ng tubig ng China Coast Guard ang 3 barko ng Pilipinas sa resupply mission sa mga mangingisdang Pinoy sa Bao de Masinloc kanina. Ang isa sa mga barko, tinamaan ng tubig ng Chinese vet at muntikan pang madamay ang ating mga kababayan. Grabe. Tignan nyo kung ba't uminit ang ulo ng Pilipino. Tignan nyo yung water cannon, no? Grabe Akala nyo pag tinamaan kayo niyan parang shower lang. Mga kababayan ko, no, hindi. May pressure yan. Walang hapas na pambobomba ng tubig at pangharang ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Ito ang dinanas ng barkong BRP Datu Sanday. Mga kababayan, painggan nyo BRP Datu Sanday. Isa yan. BRP Datu Tablot at dalawa. BRP Datu Tablot. Dalawa. BRP Datu Bangkaw. Pangatlo, BRP Datu Bangkaw. Ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naglayag sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea kanina para sa resupply mission sa mga mangingisdang Pinoy. Pasado alas 9 ng umaga nang makalapit ang ating mga barko sa kinaroroonan ng mga mangingisda. Pero 4 na beses na ginitgit at hinarang ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko. Intro pa lang ng China yan, mga kababayan ko. Kung paano nila sasalingin ng Pilipinas. Ilang beses din nag-radio challenge ang China na sinagot ng Pilipinas. This is BRP Datu Sanday, a government of Philippine vessel from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Anyway, itong barko na nagraradyo is BPAR, mga kapatid. Sa mga hindi po nakakaalam, ano po yung barko ng BPAR, yun po yung ginababalita sa telebisyon na hindi naman malaking barko, pero nagkakarga ng langis, pagkain para dun sa mga mangingisda natin, mga kababayan ko. Ito yung BRP BPAR na barko, We will be providing livelihood assistance to all local fishermen in the area as part of our routine maritime patrol. Please report. Pero hindi ito Tingnan nyo mga kababayan ko kung gaano kalinis yung ginagawa ng ating mga kababayan, ating Philippine Coast Guard. ng Chinese Coast Guard na agad nagpakawala na ng tubig. Nang pansamantalang tumigil sa pambobomba ng tubig ang China, nagbaba ng speedboat ang Pilipinas. Pero kahit ang maliit na bangka, hindi pinatawad ng China at patuloy na tinira ng tubig sa kabinuntutan. Grabe, no? Kasunod niyan, sabayang binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang BRP Datu Tablot at BRP Datu Bangkaw. Direktang tinamaan ang BRP. Nanyo? Ano ginagawa ng China sa atin?
Hindi na ano to eh, pambabastos na to eh. Imagine, mga kababayan ko, ano, kitang-kita ninyo. Oh. Tapos tatanggi ang China, sasabihin Pilipinas ang nangaharas. Sorry for my words, pero napapamura talaga ako. 'Di ba? Imagine. Tingnan niyo yung itsura ng mga crew. BRP Dato Bangkao. Tumagal hanggang alas 12 ng tanghali ang pakikipagpatintero at pambobomba ng tubig ng China sa ating tropa. Nakalusot naman ang sinasakyan naming BRP Dato Sanday at nakalapit sa mga mangingisda. Pero habang ibinababa na ang mga supply, biglang nag-water cannon ulit ang China. Tignan nyo mga kababayan, no? Bastos! Ayan yung mga kababayan natin mangingisda. Binobomba ng water cannon habang nagbababa ng gasolina at pagkain para sa mga kababayan natin. Tapos sasabihin ninyo sa ating sa media na Pilipinas ang nangaharas. Paano ang Pilipinas ang mangaharas? Kayo nang bubuli sa amin. Anong teteng? Diyos ko po. I'm doing this for the Filipino people. I'm doing this for the fishermen na nandoon na lumalaban para sa kanilang pamilya. Bastos eh. Hindi nyo nire-respeto ang Pilipino, China. Samantalang yung mga kalahi nyo dito, ginagalang namin. Pinagsisilbihan pa namin. Ang ina. Binabastos nyo kaming mga Pilipino. Ako, dali-dali ako bumangon kahit may sakit ako. Binabasa ko yung article eh. Sabi ko, bakit hindi? Babangon ako. Para sa mga kababayan ko. To tell to every Filipino, to tell to the people in the world na ganito kabastos ang China. Hindi naman sundalo to nagbababa dito. Pagkain ang binababa nito. Pero kung ganito, salingin nyo ng ganyan. Yung mga kapwa namin Pilipino na nangingisda sa sarili namin teritoryo na ninanakaw ninyo. Kami ang nagbumukhang kawawa sa sarili naming katubigan. Pilipino ang nangangawawa sa sarili nating dagat. Inang pangako nyo. Grabe. Wala eh. Hindi mo pwede isisi kay Pangulong Bongbong Marcos yan because nadatnan ni Pangulong Bongbong Marcos yan, there is a problem to West Philippine Sea. Anong silbi nung pakikipag-communicate mo sa China? Niligawan mo na niligawan yung China and right now, tapos hindi mo magawang mag-jet ski. And dahil doon na nagsasuffer yung mga kapwa natin Pilipino ngayon na iyan ang ginagawa ng China na ginagawang baboy sa sarili natin dagat. Sige nga. Kahit sinong Pilipino eh. Magagalit eh. Imagine ninyo, nagbibigay ang gobyerno natin ng tulong sa mga mangingisda. Lumalapit sa barko ng BIPAR para makakuha ng libreng gasolina at pagkain. Ang gagawin ng China, babastusin, bubugahan ng tubig
at ipapamuka sa mga Pilipino na hindi nyo kami kaya. Kung sasabihan nyo si Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang weak leader, tatawanan ko yung nagsabi talaga nun. If there is a weak leader, yung nagsabi yon. Bakit? Okay naman, all goods naman eh. Yung kanyang war on drugs. But hindi all good sa akin ito. Handong ka na sa China eh. Kausap mo na yung presidente. Bakit pagbaba mo? Eto nadatnan namin. 'Di ba? Ito nadatnan namin. Ito nangyari sa amin. Grabe, 'di ba? Ito yung nadatnan ng kapwa ko Pilipino. Ito yung sasapitin ng kapwa ko Pilipino. Ano bang meron sa pag-uusap niyo nung wala ka na sa posisyon, 'di ba? If you love the Filipino people, if you love our country, kung mahal mo talaga ang bansang Pilipinas, gagawin mo makipag-usap kahit hindi ka nakaposisyon. Pero after mo makipag-usap, wala na. Ito na nangyari. Diba? Tuloy natin. Muntikan pang tamaan ang mga mangingisdang kumukuha ng kanilang pang Noche Buena. Ayon sa BIFAR, ito na ang pinaka-agresibong pambubuli ng China sa mga barkong nagdadala ng supply sa ating kababayan. Before po, hindi na sila naka-shadow lang. Pero ngayon, kahit na distribute na tayo ng mga gas, ng mga natin para sa mga fishermen, nagbumomba na sila ngayon ng water cannon. Before po, wala namang ganun. Diba? See? Ganyan, no? Kinakawawaan nyo, mga kapwa ko, Pilipino. Puti nga, hindi nga natin ginagawa dito sa Pilipinas yan eh. What if kung ginagawa natin sa mga kapwa nila, inchik yan dito sa Pilipinas, hindi nag-alburuto yan. Diba? Sige, ngayon sasabihin ko to. Papabor ako. Papabor ako. Sa hinahain ni Congressman Pimentel na ibalik ang parusang bitay sa mga drug lord. Total naman, kayo nagdala sa Pilipinas niyan eh. Diba? Grabe oh. Magalit na yung magalit sa akin dito. Yung mga DDS. Yung mga DDS vlogger dito. Magalit na kayo, magalit sa akin. Whatsoever. Explain nyo sa akin to. Ano ginagawa ng weak leader nyo? Sige nga. Ako, nalulungkot ako for the Filipino people. Naaawa ako sa mga yan. Kasi tayo, nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw eh. Yung mga mangingisda natin, para makakain tayo ng 3 beses sa isang araw, kailangan nila manghuli. Kailangan nila kumuha ng isda nang may maitinda ang palengke na may makakain tayong mga Pilipino. Pero tingnan nyo ginagawa, mga kababayan ko. Grabe, hindi tama to. Hindi tama to. Hindi deserve ng Pilipino to. Mga kapatid, hindi deserve ng kapwa ko Pilipino to. Diyos ko. Ito pa, mga kababayan ko. Sige, babasahin natin. Ito hindi sa akin galing to. It's very clear. Hindi sa akin galing to. Ito, mga kababayan ko. Ayan. Sabi dito, mga kababayan ko, ito, nabasa ko lang. Barko ng BIFAR, binomba ng water cannon ng China sa Scarborough Shoal. Sabi dito, binomba ng China Coast Guard gamit ang water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR patungo ng Scarborough Shoal. Mga kababayan ko ayon sa ulat, nasa kasagsagan ng misyon
misyon ng BIPAR vessel para maghatid ng langis at iba pang supply ng mga mangingisda sa lugar, mga kapatid. Nag-umpisa ang pambobomba ng water cannon bandang alas 9 ng umaga, nagpatuloy hanggang alas 12 ng tanghali. Yan ha. Batay sa ulat na itinutok ng Chinese Coast Guard ng water cannon vessel. Ayan ha. Naiulat din na kasama ng Chinese Coast Guard ang mga boat and Chinese militia vessel na lumipat lumipat din sa Philippine boat, mga kapatid. Ipinahayag ng BIPAR official sakay ng vessel na ito ay pagkakataon na direktang binomba ng Chinese Coast Guard noong unay binubuntutan lamang sila nito ng mga Chinese tuwing resupply mission, mga kapatid. Sabi pa dito, ito mga kababayan ko bago ang insidente, nagbabala ang mga Chinese Coast Guard sa Philippine vessel na lihisin ang lisanin ng lugar at iginiit habang bahagi ito ng Scarborough Shoal na Chinese territory, di umano. Subalit binaliwala ng Philippine vessel ang mga babala na iginiit ang karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EEZ. Mga kababayan ko sabi pa dito, hindi ito ang unang pagkakataon na pinaalis ng Chinese Coast Guard ng Philippine vessel na Scarborough Shoal. Noong Oktubre, tinaboy ito ng Philippine Navy vessel na kinontrol ng ruta nito matapos umanong makilang ulit na binabaliwala ang mga panig ng China. Mga kababayan ko. Ito pa yung nabalitaan ko doon, mga kapatid, sa balita. No? Ang sabi ng China, baliktad Pagdating dito sa balita natin, mali China. Pero pagdating dito sa balita nila, ang Pilipinas ang nangsisikil. Mga kababayan ko. I just want to tell to the Filipino or to every Filipino in the world, mga kababayan ko sa tingin nyo, Pilipinas ba ang nangangawawa sa China o ang China nangangawawa sa Pilipinas? Mga kapatid. Kasi sa palagay ko, ang China ang nangangawawa sa Pilipinas. At kitang-kita ng dalawang mata ko ang pambubuli ng China. Sa international media, kagaya ng Reuters, mga kababayan ko, sinasabi ng China, kami ang kinakawawa ng Pilipinas, kami ang binubuli ng Pilipinas, samantalang walang ginagawa ang Pilipinas na mali sa China. Kung tutuusin, China pa nga may pagkakamali dito. Because pasok pa to sa Pilipinas, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o EEZ ng bansa natin. Pero ang ginigit ng China, hindi nila re-respetuhin o arbitral at ilalaban nila yung sa kanila dahil pinagtatalunan natin is versus the EEZ and history. Ang history daw ng China, kiniklaiman nila, sa kanila daw yan, pag-aari daw nila to. Ba't na sinasabi ng ating bansa na pag-aari ng Pilipinas to? Ganon, kagarapal ang China ngayon, mga kababayan ko, di ba? Yan ang pinakamasakit dito, mga kapatid. Di ba? Lumalaban tayo for the Filipino people. Ginagawa natin to and we support our government sa kanilang panawagan. Habang binabanatan nyo si Pangulo, ano kayang iniisip nyo ngayon? Di ba? Ngayon, balikan ko tong mga DDS vlogger na to. Who is the weak leader now? Yung weak leader na nililigawan ng China? O yung presidente ng China na nanliligaw sa Pilipinas? China is a friend of the Filipino, right? Tama? What happened right now? Who is the weak leader? Comment nyo. Diba?